nagkaroon ng buhay etong Biyernes natin dito sa NCAA. Maraming salamat sa inyong panonood. Anton Rojas together with Reyna Batak. And of course, we have Hannah Arguelles and Lysel Galpo reporting for Arellano and EAC respectively. Robert Bolick, nanonood ngayon. Uy! From Japan? Yeah, nanonood wow. siya via live stream. Wow. Na-miss natin si Robert. Naalala ko nung nanood siya, tapos in-interview natin. Oo. Sabi nga niya, gusto daw niya mag-cover dito sa atin. Oo. Salute to the King Lion, Robert Bolick. And of course, best of luck to Robert dyan sa Japan. Samantala, Ed Nilag, punto sa ilalim. Mahaba rin itong si Ed Nilag, Anton, no? Talagang makikita mo sa katawan niya, parang ang laking bigs na pwedeng tumakbo mabilis. Tsaka nagka-impact yung dalawang bigs ng EAC. Si Umpad kanina, ngayon naman si Ed Nilag. Si Earl Umpad, 4 points and 4 rebounds already in just 5 minutes of action. Si Ed Nilag, nakakatatlong rebound na. Wow. So talagang effort ang ginagawa nitong dalawang bigs na to dahil alam nila ito yung kailangan para sa EAC Generals. So yun lang yung trabaho nilang rebound, ginawa naman nila ng maayos. Maguliano. Tolentino. Back to JP. JP cross-court pass. Luciano susubok mula sa labas. And Malyari comes up with the rebound. Villarente. Deirit titira. Agawan para sa loose ball. Ayan na naman si Ed Nilag. Ito rin talaga yung isang nabagong na-apply na sistema nito ni Coach Gerson, yung kanilang takbuhan talaga. Kumbaga run and gun ang ginagawa nila compared ng mga last season na talagang more of slow down lang yung pacing ng nilalaro nila. Makibalita muna tayo sa EAC. Ito si Lysel Galpo. Para sa akin, I am never satisfied. Yan ang sabi sa akin ni King Gurtiza dahil nakatataklaw sa kanya na kahit anong magandang nangyayari, he must continue to go out of his comfort zone. Dagdag pa niya, hindi lang daw siya ang best player of the game because all of them are MVPs, especially Coach Gerson Cabildes. Naikwento rin sa akin itong si King na tinatawag daw siyang Golden Boy after surviving a critical abdominal surgery when he was just 2 months old. Kaya naman ang pamilya niya ay naniniwalang siya raw ang magdadala ng swerte sa kanila. Aside from hard work, seems like King is carrying this luck with him in every game. What do you think, Anton and Ray? Ray, I'm sure makaka-relate ka dyan. Golden boy. and yeah, parang yung story ni King Gurtiza medyo may pagka-similarity dun sa kung paano ko naabot yung aking mga pangarap, Anton. And for King Gurtiza naman, advice ko lang sa kanya, just keep on playing hard, and huwag kang tumigil mangarap. I asked Coach Gerson kasi marami na siyang mga players na hinawakan, players who have guts and composure. Who do you compare King Gurtiza sa mga players na kinoach mo o kinocoach mo? Sabi niya si Michael Wico daw. Okay. Pero ang pinagkaiba daw, si Gurtiza may shooting. Si Wico kasi, grabe yung bilis, yung slashing, yung tapang. Pero mas shooter daw itong si King Gurtiza. And then I think naman itong si King Gurtiza, talagang pinractice niya yung outside shooting niya kasi more of a guard itong si King, and at the same time talagang madalas siyang ma-open sa labas kasi medyo ini-scout yung kanyang driving lane eh. Speaking of driving, JP Maguliano breaking free for that layup. It's a 7-point lead for the Generals as we get to this report by Hannah Arguelles of Arellano. Pag-usapan muna natin itong isang rookie na naging best player of the game din sa koponan ng Arellano Chiefs, Felix Villarente, with 15 points, 6 assists, and 1 steal. He was able to solidify himself as a valuable member of the team who is a force to be reckoned with. Nang tinanong ko siya kung ano ang dumadaan sa isip niya dun sa laban nila sa Letran Knights, ang sabi niya, wala na akong ibang maisip kundi manalo kasi gigil na kami. Nagtiwala kami sa isa't isa at sa sistema ni Coach Chico at dun namin nakuha ang panalo. Dagdag pa ni Villarente, abangan nila na mas ipapakita ko pa ang aking malaking pangarap at gigil
tigil na paglalaro. Let's see if this big dreamer rookie can consistently make waves this season 99. Back to you, Anton and Ray. Thank you very much, Hannah. Maganda rin itong kwento ni Felix Villarente as we see this basket by Kapulong. Nanggaling din to sa Arellano High School program. At alam mo yan, Ray, yung transition is much easier kung nanggaling ka sa high school program moving up to college. Yes, I think kasi merong plus points yun eh. Yung galing kang high school program ng same school and then maglalaro ka for college ng same school din. Kasi mas priority ka ng team eh. Kumbaga, ang tinitingnan ng team sa'yo, yung loyalty mo. Na kahit maraming offers, eh, dito ka pa rin, dito mo pa rin pinili maglaro sa school mo. So yung loyalty Yes. na pinakita ni Felix Villarente, vinalue ng Arellano. Kapulong. Ito, si Ern J. Geronimo, star player ng San Sebastian sa high school. Setting up itong si T-Mac Ongotan. Isa rin sa mga nag-step up, T-Mac. Nakita mo naman si Villarente, Anton, talagang binibigyan siya ng playing time nitong ni Coach Chico and talagang well-deserved naman nitong ni Felix Villarente kasi makikita mo against laban nila kontra Letran, talagang siya yung bumuhay dun sa Arellano Chiefs eh. Gusto ko sana makita mag-matchup si Villarente tsaka si Ochavo eh. Oo. Para yung mabibilis yan. Villarente only stands 5'10". Si Ochavo mas maliit pa. At grabe itong mga fans ng Arellano. Naka-headset tayo, Ray, pero naririnig ko sila. Ever since talaga itong Arellano Chiefs, talagang supportado nila yung kanilang team. Grabe, Ochavo's only listed at 5'5", Ray. And, well, height doesn't matter kasi kaya ko nasabi yan dahil na siyempre may teammate ako dati si Marcus, di ba? Maliit lang siya eh. Stands with 5'6", 5'7" lang si Marcus pero yung puso kasi ang pinag-uusapan eh. And tinamot ito si Ochavo kung paano siya dumepensa. Hindi siya nag-iisip na kahit maliit ako, walang problema. Basta ako gagawin ko lang yung role ko sa team. Ganadong-ganado itong si Lars Hunga. Tayuan ng mga Arellano fans after that fast break layup. Ochavo against a much bigger Geronimo. Robin na naman. And this is going to be Arellano possession. Talampas. Killer crossover. Sunga. Handoff. Oh no, he fakes the handoff. Talampas. Titira mula sa labas. And Arellano has come alive here in the second quarter. Isa na lang ang laman ng EAC Timeout Generals. Kahit hindi natin naririnig yung sinasabi niya, pero yun sa bibig niya, alam natin, let's go AU, let's go eh. Ayan ang labanan ng mga cuties sa ating cutie cam. EAC and Arellano screaming their lungs out here in this game. Ito yung tira kanina. Kaliwete rin to, Ralph Robin. At ito naman yung fast break drive ni Lars Sunga. Hindi sinadya na pasa pero ready to shoot si Jade Talampas. Yung elevator screen para kay Ralph Robin, Anton, ilang beses na talaga natin nakikita yun eh. And so far naman, effective talaga kasi ang bilis ng transition ng play eh. Hindi nila akalain na ang si Ralph nakalabas na pala dun sa screen kaya lagi siyang merong wide open sa labas sa 3 points. Hinahanap talaga ni Ralph eh kung saan siya magka-cut, kung saang screen siya dadaan.
Pero that's good defense by Ern J. Geronimo. Bakut for 3. And Ochavo rising up for the rebound. Grabe yung puso ng batak to. Yes, height doesn't matter talaga para dito kay Ochavo dahil pag ikaw patulog-tulog kay Ochavo, bigla na lang tatalon sa likod mo eh. Saka yung tindig nitong si Ochavo eh. Oo. Alam mo nga, parang pitbull yan eh. Oo. And ito yung maganda kay Ochavo, talagang ayaw kanyang lubayan pagdating sa depensa. Kung sino may hawak ng bola, pinipressure niya talaga eh. Geronimo. In high school, nagpo-point forward din yan eh. Sunga on the drive. Oh! T-Mac! Ongotan! Wow! Ang taas lumundag. Cosejo, power move! And for a while there, akala ko matatawagan na naman ng offensive itong si Nat. Ito yung rebound ni Ongotan. Ooh! Sinasabi ni Sunga na tinamaan daw siya sa muka. Oo. Pero kasi out of position itong si Sunga eh. Kaya itong si Cosejo, nagkaroon siya ng opportunity na makakuha ng foul. Para sa akin itong si Nat Cosejo is one of the most underrated players dito sa NCAA dahil simple lang siya maglaro eh. Tahimik, Yes. hardworking, pero pag tinignan mo yung stats niya, almost a double-double Yes, ang binibigay niya sa all around EAC. talaga ang itong pinapakita lagi ni Nat Cosejo. And ito naman ang kagandahan sa kanya kasi hindi siya naghahanap ng puntos, Anton eh. Talagang pag dumating sa kanyang bola, doon lang siya gagawa. And pag hindi, ibibigay niya kaagad sa kakampi niya. Samantala, offensive foul called on Bakut. Ern J. Geronimo, that's what he can bring to this Arellano team. Kasi slasher si Ern J. Eh. So he can draw defenders and set up teammates. And yes, especially na itong EAC, ang ginagawa sa kanila, full court press. So itong si Geronimo ang perfect. Oh, a steal! Kyle Ochavo picking the pocket of Geronimo. Yun ang kanina ko pang sinasabi na ayaw kang lubayan ni Ochavo eh. So kung si Ochavo ang may bantay sa'yo, better give up the ball na lang kasi talaga mahihirapan ka magbaba. Kung hindi ka mahihirapan magbaba, for sure, maaagawan ka nitong ni Ochavo. Geronimo, babawi. Ayan ang tapang ng isang Ern J. Geronimo. Maguliano aatake. And that's a block by Capulong. Talampas. May agaw dito. Ito mga players na to talagang playing with a lot of pride. Yes. Geronimo na agawan, pero pinawian agad. Rocky Asidre, Anton he's watching right now. Rocky Asidre, former Arellano chief. Oo. Yan yung isa sa mga pinakaunang kinover ko sa NCAA, si Rocky Asidre. I think rookie year ko yun nung nakalaban ko si Rocky eh. Wow! Ochavo from way out. Valencia, spin move. And Valencia with the finish. Oh, good extra dribble para kay Angeles. Talagang isa sa mga paborito ng AAC yan, yung kanilang run and gun na offensa. Pagka may leak out, talagang pag may opportunity, nili-leak out kagad nila. Sumabla yung Pinoy step ni Basti Valencia doon. Masyado malalim.
Ito mga players na to nanggigigil eh. Lalo na pag nagbago yung pace at nagtakbuhan. Back and forth basketball and Arellano leads EAC 32-31. Management Committee representative of the Benil Blazers, Dax Castellano. Sitting, of course, beside Sir Frank Gusi ng Perpetual Altas. Tagumpay sila kanina laban sa San Sebastian. Big win for Coach Mike Sagigit and Perpetual, 64-50, 14-point win. Gumaganda na yung laro ng Perpetual. Sir Paul Supan, Mancom Chairman this season of the host school, Jose Rizal University. Itong Arellano Chiefs, gusto nila, kanina pa nila gustong mag-full court press eh. Kaya lang kasi tuwing nandito nasa loob si Ochavo, hindi nila nakakumpleto yung gusto nilang mangyari kasi nga may Ochavo na talagang kayang i-breakdown yung defense ng full court press. Pwede mag one-man full court press break si Ochavo as we see this move by Valencia. Maguliano. Blocked by Capulong. Geronimo. Ernjay with the finish. It's now the biggest lead of the game for Arellano. This time, sinasabayan na nila yung takbuhan ng EAC Generals. Oh, wow! Wow! Nag-flex. Ito si... What a stop. But what about this fast break attack by Basti Valencia? At dito naman, Ernjay Geronimo sa kanyang bagong tahanan. From a stat left to a chief. At ito naman, yung supalpal ni Baby Shaq Capulong kay JP Maguliano. Napangiti na lang si Maguliano doon. 5 blocks in the game for Arellano pero nakabawi itong si JP. Malyari. No. Rebound Robin. Angeles. Yun talaga laro ng mga taga-Generals. Anton, pag may opportunity na fast break, talagang hindi nila pinapakawalan yun. Pagka-showman din itong si Angeles, ha? Brian Angeles. A reserve but activated. Kaya ganadong-ganado si Angeles. Yan yung isa sa mga opportunities ng mga players dito sa NCAA. Yes. Hindi porket sa start ng season, reserve ka. Hindi ka nagagamitin. Yes. Anytime, any game, pwede kang i-activate. Yes, yun nga yung dapat sa mga players ngayon na dapat always ready ka. Kasi hindi mo alam kailan ka babunutin ng coach mo eh. So, coming into this game, kailangan yung mindset mo dun sa game na yan na naka-ready ka na kasi baka mamaya ikaw yung magiging magic bunot ng coach mo. Second free throw. In and out, Maguliano with the rebound. Paloa. Paloa. Umpad, nagbabalik sa ating laro. Paloa gives it back to Umpad. Maguliano fakes, fires, no. Umpad, offensive rebound, blocked by Capulong. Robin. That's outside. Bola ng Arellano. Nakabawi doon si Capulong kay Umpad kasi kanina yung possession ng Arellano, na-block siya ni Umpad. Ngayon, binawian naman ni Capulong. Etong si Umpad.
Kapulong, say it with your chest. Ganado. Villarente. Ngayon naman si Umpad ang naka-block doon. Paloa. To Maguliano. Maguliano. Basket is good para kay JP Maguliano. Ang ganda ng ginawa ni JP dyan kasi alam niyang may mismatch sa kanya. Talagang dinala niya sa ilalim kasi chances are hindi siya mabubutata and mapa-foul lang talaga siya. So tama lang yung ginawa ni JP doon na talagang dikdikin niya sa ilalim. Tsaka yung hang time ni JP, yan yung resulta ng Diet. pagkukondisyon niya. Oo. Kasi the more na in shape ka, the more na marami kang nagagawang mga moves na mga kakaiba, Anton eh. Kasi kung akalain mo, hindi mo magagawa yun. Pero dahil nga in shape ka, nagugulat ka na lang minsan eh. Samantala, nauna yung takbo kesa sa pag-recover. Arellano forcing a steal and Abastilla scores. Oh, sayang yung pagkakataon na yun. Angeles turning the ball over. This is our 5th deadlock in the game, but we've had 7 lead changes. Ganong kainit etong laban na to. This is actually considered a rivalry matchup, itong EAC at Arellano, sapagkat pumasok yan sa NCAA ng sabay. Yes. 2009, season 85. And they came from the same league also, NCRAA. Bago sila sumali dito sa NCAA as a guest team. Valencia at the buzzer. And that will do it. Back to square one tayo. Coach Chico Manabat. Oh, his wife, Dindin. Santiago Manabat is also here. As always, laging sumusuporta kay Coach Chico. And we will also have our EAC home court. Bibisita tayo sa home court ng